Ito ang Intercontinental Broadcasting Corporation. Sa bagong Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tinaguri ang sentro ng kultura at mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Sa bawat sulok at kanto ay may kwentong bumuo sa ating pagka-Pilipino. At sa ilang bahagi ng lungsod na to, bakas pa rin hanggang ngayon ang isang mayamang kulturang natutunan nating tanggapin, mahalin at yakapin. Sa ating unang biyahe ngayong taon, makikiselebrate tayo sa isang maingay at makulay na selebrasyon ng Chinese New Year right at the heart of Filipino-Chinese community sa Pilipinas, Binondo, Manila. Kung ngayon Pachoy Kulturistas, handa na ba ang mga pampaswerte nyo ngayong bagong taon? Kung hindi pa, tara, samahan nyo kami. Alamin natin ang ating kapalaran ngayong 2026. Ako po si Carl Senya at patuloy pa rin po kayong nakatutok sa programang Bida, ang mga biyaheng may kwento ng kulay at saysay. Kultura. Simula bisperas pa lang ng bagong taon, kaliwat kanang pampaingay na ang ginagawa nating mga Pinoy bilang simbolo ng pagdiriwang natin ng pagpapalit ng taon. O, sa mga single at hopeless romantic naman dyan, hindi rin tayo nagpaawat sa pagkain ng 12 ubas sa ilalim ng mesa sa paniniwalang magkaka-love life ka ngayong taon. Uy, naniniwala naman yan siya. Pero, hindi natatapos sa unang araw ng Enero ang pagdiriwang natin ng bagong taon. Dahil tuwing Pebrero, likas na rin sa ating bumati ng Kong Hei Fat Choy bilang pagdiriwang natin ng Chinese New Year. At para sa mga gustong malaman ang kanilang kapalaran this year, Lucky Charms at Feng Shui are the way to go. Actually, ang Feng Shui is more than 5,000 years of wisdom. It's already existing, no, in the way back sa mga dynasty. Itong practice na to is a tool, no, for us to use it kung how to detect na yung mga lucky directions, location of your house, kung saan ka facing, saan sitting. Hindi lang din basta hula-hula lang ang Feng Shui o simpleng pagtitiwala sa universe. Misconception, akala nila is something about hula. Okay? So it's totally different. But Feng Shui kasi, there's always studying of the stars. There's a computations, no? Saan yung locations, fly, saan yung mga ganitong directions, may degree yan. Achi, saan po ba kayo nagsimula? It's all started with the family business, no? Actually, way back before our family, we used to sell yung mga mga gift items, okay? And then mga groceries like that. And then dahan-dahan with my brother actually, nagkaroon kami ng interest about the Feng Shui. Nag-usap kami, sabi ko, why not we can also cater some consultation, Feng Shui or study like that, gano'n. Napansin namin the Feng Shui na naging okay siya sa mga client and maganda yung impact. Mula rito, mas naging determinado pa si Jean at ang mga kapatid nito na palalimin pa ang kanilang kaalaman sa Feng Shui. And then nagkaroon kami ng more interesting energy na to study more, to go more deeper kung ano pa bang meron, to go different country na to get more knowledge, no? To get yung mga advices din from our mentors, gano'n. Annually, nag-update kami para to go deeper yung wisdom namin about the Feng Shui knowledge. At ngayong papalapit na ang Chinese New Year, set your wands, charms ready, dahil may tamang preparasyon ang pagdiriwang na ito. Achi, syempre po, bagong taon. Paano po ba anong mga magandang sundin na preparasyon bago sa
bago mag-New Year? Meron tayong mga ritual, little ritual na tinatawag natin prosperity basket. Alright. So for this one kasi, nilalagyan natin siya ng bigas, no? And then on top of the bigas, we put mga auspicious charms on top, no? Tapos, tinatakip natin to for 9 days. Ayun. Sorry po, ano po yung auspicious? Auspicious lucky or fortune charms, okay? Or yung mga lucky charms, like that, no? So, nilalagay natin yan sa basket, prosperity basket, we call it, because we put a lot of lucky charms inside. And then, we also put money. The money is, we need to put 999 pesos. Meaning of 9 is more on the maximum of luck, okay? So, parang minamagnify niya yung energy or vibration of wealth and money. Okay? And then, nilalagyan din natin siya ng mga victory banner. Victory banner meaning for success and achievements. And another is yung meron tayong Chaishan. Chaishan is a god of deity or god of money to attract yung nobleman para you can get support resources this year para to help you to yung lahat ng gagawin mo. Sa paghahanda ng prosperity basket, kailangang isulat ang pangalan, birthday, at ang iyong mga wishes this year. Pagkatapos ay kailangan itong ilagay sa lucky corner ng inyong mga bahay sa loob ng 9 na araw. Para sa taong 2026, ang lucky corner ay southeast. From February 17, so February 25, opening of the basket. So that's the time na ilabas mo yung mga lucky charms na nilagay mo sa loob. Tapos yung bigas naman, iluluto mo siya. So yun yung pinaka-ritual natin to welcome the new year with good auspicious energy by eating the bigas, The rice. the bigas, no? The money cat is also known as a manikineko. Is more on attracting or attention of the people. Kaya lagi meron siyang isang display sa counter or sa mga shop before entering. So para nagka-catch siya ng attention ng mga tao na, uy, come, let's go into the shop, what's new in the shop, parang gano'n. It's also a mandarin duck, but it's made of crystals, rose quartz, and aventurine. So it's also adding up the impact of love vibrations, no? So the mandarin duck is symbol for love, then the rose quartz is also finding unconditional love naman. Para naman sa mga work is lifer ang motto sa buhay, ang lucky charm na Dragon Gate ang makakatulong sa inyo to attract good career and work opportunities this 2026. So meaning this one is more on the personal growth, no? For those people are looking for a good career, career promotion, opportunity na to be grow, no? Or develop your skills, your knowledge. Parehong Asyano ang ugat ng Pilipino at saka Chinese. Maraming pagkapareho. For example lang, yung priority sa pamilya. Sobrang family-centered ang mga Chinese, ang Pilipino din. Very centered sa pamilya. Kaugalian kasi ng mga Chinese mamigay ng tikoy sa lahat ng kaibigan, lahat ng kapitbahay. So siguro by every Chinese New Year, maraming nakikitang tikoy, nakikitang celebration sa mga mall. So nakiki-celebrate na lang ng Pilipinas sa buong Asia. Kaya naman sa ating mga Pilipino, hindi na rin nawala sa ating kultura ang pagdiriwang ng Chinese New Year taon-taon. At bahagi nito ay ang paniniwala natin sa mga lucky charms, Chinese horoscope at iba pang pampaswerte. Ika nga, wala namang mawawala kung maniniwala. Basta tandaan lang na ang mga ito'y gabay lamang. Is more on the influence ng nakikita nila yung magandang flow of energy. That's why kahit na hindi po Pinoy, is kahit different people, different country, always, hindi naman always, they also practice feng shui din. Kasi feng shui is more about practicality. Speaking of practicality, kung ang hanap mo ay mga handy at on-the-go lucky charms or accessories, meron din yan sila dito sa Dragon Phoenix. Since this year, 2026, no, is a year of the fire horse. Meron tayong mga charms na small horse na pwede nyo isabit sa door na for good luck, no? Para at least you can catch the good fortune energy coming from the horse. And also, meron tayong blue string
Instead of red string, we also have a blue string. Kasi depending on the year, kung the year lacks of element of water, so we use blue color to enhance. This year, because of the fire element is too strong and lack of water element, so that's why I designed the blue string with the pearl para at least to enhance the vibration of water. Kasi water in feng shui means money. Communication, wisdom, knowledge. Bukod sa mga nag-uumapaw na bilog na prutas sa hapag, bakit hindi na rin natin isali ang ilan sa mga tinuturing na pampaswerteng pagkain sa feng shui tuwing Chinese New Year? Actually, meron tayong mga lucky foods. Okay, lucky foods for the year. Lucky foods, no? So number one is the noodles. So any kind. So if you're Pinoy, you can use mga pansit, no? Practicing Chinese cuisine, and then you use miswa. The noodles is a symbol for longevity or good fortune, no? Continuity, baga parang ganun. Kaya nga, may sayings din na huwag nyo ikat yung noodles. Ayun. So, another is the fish, no? It's one of the lucky food din na to prepare. The fish is a symbol for abundance, no? So, kaya kailangan may head and tail yan. Isang buong fish na ilalagay mo sa table for enjoy. And then, you can also add on yung mga pechay. Vegetable, no? Pechay. Something green, no? So, pechay kasi is a symbol for 100 fortune. 100 fortune or 100 blessings, like that. So, may lucky food. Then also, may din lucky fruits, no? So, lucky fruits, you can enjoy yung apple. Apple is the symbol for peace and harmony. Oranges is a symbol for avoid mga negativity. And pineapple is to welcome the luck of the year. And siyempre marami siyang mata, so it's also helping you to find out more opportunity. And grapes is also a symbol for productivity. Banana is to attract good customer. Bilang nandito na rin lang tayo sa Maynila, bakit hindi natin bisitahin ang isa sa mga pinakamatagal ng Chinese restaurant dito sa Binondo? At ang specialty raw nila ay crab rice. Binondo? Crab rice. Ang binabalikan talaga dito is yung crab rice, yung mga core recipes namin. Yung crab rice, soy squid, roast beef, yung oyster cake, yan ang mga binabalikan dito. Crab rice. Crab rice. Yes, crab rice talaga. Ito kasi, we are using real crab. Hanggang ngayon po. Yes. So kahit kung makita mo to, makikita mo pati yung mga alige nandyan. Kasi, buo-buo po. yes, oo. Kaya yan talaga yung binabalikan dito. Pag sinabi mong Lam Dynasty, crab rice talaga. Okay. So, Lam Dynasty equals crab rice. Yes, oo. Na yun yung hindi nila dapat palampasin. Pakpa kami ha, we've been here for the last 16 years and I can say na yung mga tao dito sa Binondo, talaga ito yung hidden gem nila na binabalik-balikan nila not only because of the food, but because yung dad ko kasi ang heart and soul ng business na to. So parang family na nila or family rin ang treatment ng dad ko sa kanila. Actually, he knows yung mga stories ng mga customers namin. Ganun siya ka-hands-on. Yung lolo ko kasi, kusinero din talaga. Okay. So, yung mga recipes na meron kami dito was passed down from my lolo. So, yung lolo ko opened a restaurant in the 1950s. So, nag-open siya ng restaurant and then yung dad ko at the time was 25 years old living in China pa. So, pumunta siya dito sa Philippines to help my lolo. So, from there, na-learn niya yung mga recipes. Siya ang head Kusinero chef. na din. Yes, oo. Kasi lahat yan, he can do it talaga by himself. So, ako, growing up, itong mga food na to, ito ang mga childhood food ko. That's his love language. Food. Food, service, yan. Pero ang pinaka-key to success ng Pamilyang Lam sa kanilang negosyo, ang puso, pagmamahal, at ang pagbibigay serbisyo ng kanyang ama sa kanilang customers. I believe, passionate kasi siya when it comes to food. He is happiest when someone enjoys his food. Kahit na nung bata kami, pag sinabi mo sa kanya, alam mo pa, ang sarap, nagla-light up yung face niya, yun. So, I think, at his core, yung passion niya to serve others. Mabarkada niya lahat ng customer niya. That's how he treats people.
Kaya may isang customer sabi sa akin, alam mo, bumabalik ako dito, hindi lang dahil sa pagkain, dahil sa bibig ng papa mo. Family talaga, no? Oo, ganun siya. Sa ating pagbabalik, Ang best candidate kung ako lang huwag magalit yung iba kong kapatid. itatry natin ang ilan sa mga bestsellers ng Lam Dynasty at malalaman natin kung bakit nga ba isa sila sa mga binabalik-balikan dito sa Binondo. Huwag bibitiw at magbabalik ang kultura. They're cute, talented, and oozing with confidence. Kantahan, sayawan, modeling, at storytelling. Nangunguna ang mga batang bibo. Talents Academy, tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon sa IBC 13. A tapestry of timeless traditions, culinary gems, fusion of culture and festivity, bound by generations of shared stories. Chinatown TV, every Sunday at 9 a.m. ASEAN Time. Dahil sa ASEAN, mas madali na ang cashless transactions sa ibang bansang miyembro nito. Sa tulong ng Regional Payment Connectivity o RPC Initiative, pinag-ugnay ang QR payment systems ng bawat bansa. Tulad ng PromptPay sa Thailand, SGQR sa Singapore, Kris sa Indonesia, at QRPH sa Pilipinas. Kaya posible na ang cross-border payment. Pwedeng-pwede mong direktang gamitin ang e-wallet o banking app mo kahit nasa ibang ASEAN country ka. Mas mababa rin ang fees at conversion costs dahil pwede nang gumamit ng local currencies tulad ng peso, baht at ringgit para sa cross-border payments. O diba? Mas convenient ito para sa lahat, mula sa mga turista, small businesses at ordinaryong tao. Bilang bahagi ng ASEAN, the future is bright for Filipinos in food, culture, tourism, travel, and more. Kaya abangan at suportahan ang 2026 ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas. It's ASEAN Time! Hindi pwede rito ang lamok. Madali nating maiiwasan ang dengue kung susundin natin ang tamang mga paraan. Narito ang mga simpleng paraan para iwas tayo sa dengue. Una, tanggalin at linisin ang pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga water drums at pails para hindi maimbakan ng tubig. Linisin din ang mga alulod at alisin ang mga dahon at dumi na pwedeng pag-ipunan ng tubig. Maglagay ng screen sa mga bintana at pintuan. At huwag kalimutan, itapon ang mga gamit na hindi na magagamit tulad ng lata, bote at jar na pwedeng pamugaran ng lamok. Ikalawa, protektahan ang sarili. Magsuot ng mahahabang pantalon at long sleeve na damit, lalo na kapag lalabas ng bahay. Gumamit din ng insect repellent ng regular para maiwasan ang kagat ng lamok. Ikatlo, magpakonsulta agad. Kung ikaw ang iyong pamilya ay may lagnat na tumatagal ng higit sa 2 araw o may ibang sintomas ng dengue, huwag nang maghintay na lumala ito. Magpakonsulta agad sa doktor. Panghuli, fogging. Oo, fogging. Pero tandaan, magpa-fogging lang kapag may outbreak o hotspot ng dengue sa inyong lugar. Hindi ito pang araw-araw, kundi pang laban lamang sa malalaking kaso ng dengue. Maging ligtas sa dengue, kaibigan. Payo mula sa IBC 13. Ating tunghayan ang mga kwentong magbibigay ng inspirasyon, kabutihan at pagkamakabayan.
kasama ang ating host na si Bob Ferrer dito sa Good Stories. Malaking tulong ito sa mga kabataan, no? Dahil sila ay na-expose, nararamdaman nila na sila ay ina-appreciate, pinapalakpakan sila, hinahangaan sila. Mga istorya ng malasakit sa kapwa, sa kapaligiran, at sa komunidad nating kinabibilangan. Sustainability will always start at home. So, ang laki ng role ng isang nanay na maging halimbawa sa kanilang tahanan. Yung kulturang Pilipino, sanay tayo sa tinatawag na bayanihan. Kahit anong kalamidad dyan, may puso pa rin ang Pilipino na mapagkawang gawa. Good Stories, Sabado, 9:30 ng umaga. Dito lang sa IBC 13. Achi, sa tingin mo, syempre magkakapatid naman kayo. Sino ba yung mga tingin mong medyo may past ng pagluluto? Sa tingin ko lahat naman kami marunong magluto, may skill. Pero, ang best candidate kung ako lang huwag magalit yung iba kong kapatid. I'm not playing favorites. I think, yung isang sister ko, kasi dalawa lang kaming girls, yung isang sister ko would be perfect. Kasi yung fire ng dad ko sa pagluluto at sa pagsaserve, namana niya talaga. Okay. So, we have sa ngayon po, medyo bright yung future na nakikita natin for Lam Dynasty. Kumbaga meron pa rin susunod. Meron pa rin yan, I'm sure. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin titikman. Achi, kain tayo. Una ko pong titikman yung hototay, Achi. Kasi paborito ko to eh. Talaga? Kamusta? Masarap? I'm very glad na nagustuhan mo. Ang hototay kasi, Achi, pinadadaya yung lasa nito eh. Unlike mga ibang soup, mga crab corn, mga buttered corn, nadadaya. Ang hototay po, kailangan talaga lahat sariwa, rizab, bago lalabas yung lasa eh. Tapos syempre yung crab rice. Yan ang bestseller namin, ang crab rice. Okay. Bango. Kaya nga siya binabalik-balikan. Tapos ito po yung paborito nyo. This is my favorite. Lapu-lapu yan. Kukunin ko na po dyan. Sige, okay, go. Ang fish fillet na lapu-lapu ang laman. Yan. Lapu-lapu nga. Iba, di ba? Iba yung Lasang dagat. iba, di ba? Kaysa yung parang pag ibang fish kasi lasang water. At saka, Ito iba. Wala. Nadaan na lang yung lasa sa breading. Oo. Ito nga po, baliktad. Nasa loob yung lasa. Personally kasi yung mom ko before, ayaw ng mga yung dory. Ayaw niya kasi yung Ayaw ko taste. po Yes. Kaya yung dad ko, sabi niya, okay, pag mag-open tayo ng restaurant, kailangan lapu-lapu gamitin natin. Ito, sobrang proud niya dyan sa patapin na yan. Even pag dumarating yung friends ko, yan ang nire-recommend niya. Kasi yung dad ko, hanggat di niya nakukuha yung taste na gusto niya, inuulit-ulit na lutuin, pinag-aaralan niya mabuti. Bida rin sa ating Chinese taste test ang kanilang oyster cake na kapag natikman mo raw, para ka nang nilipad sa ibang bansa. How true naman kaya? Oh, try mo Yun po naman yung yan. oyster cake. Oo. Yan. I have a picky friend na mahilig siya sa oyster cake. As in, he goes to Singapore, sa iba-ibang places. Actually, sa Singapore ko lang po natitikman to. You should try this. Yun yung review ng friend ko. Sabi niya, alam mo, I've been to a lot of places, pero yung oyster cake nyo talaga yung binabalik-balikan ko. Oyster cake na binabalik-balikan daw. Testingin natin. Makakuha ko. Ayun.
Kung mapapansin mo, marami kaming oyster na nilalagay. Hindi namin siya, Ano ka ang dami mong nangunguyang iba-ibang text? At natuklas ako puro oyster. hindi namin tinitipid yan. So, kamusta? How do you, compare it to the ones you have in Singapore, ganon? Actually, mas murang pumunta ng Binondo kaysa pumunta ng Singapore. Totoo naman. True. Pero sarap po. Chinese by blood man, Filipino by heart at by taste buds na ang ama ni Rachel. Dahil ang mga putahing hinahanda nila sa kanilang restaurant ay certified pasok sa panlasang Pinoy. I believe yung dad ko nasa fusion na. Kasi ang tagal na niya sa Philippines eh. Yung life niya, mas marami ng taon na nasa Philippines rather than China. So, mas kuha niya yung lasa ng Pinoy. Achi, sa tingin mo po, ano yung para sa'yo, ano yung future ng Lam Dynasty? Right now kasi, more on we're living in the present. Hindi muna kami masyadong nag-aano ng future. Kasi this is, since di ba sabi ko nga sa'yo, passion ng dad ko, ang gusto lang niya ngayon, serve more smiles to people by serving good food. For those who want to try our food, you can find us here in Binondo, Pacific Center, on the mezzanine level. Also, if you want to order, pwede nyo na kaming i-PM sa Instagram and Facebook account. Bago pa man maging sentro ng mayamang Filipino-Chinese culture ang Binondo, itinatag ito noong 1594 upang paghiwalayin ang mga Catholic Chinese at non-Catholic Chinese mula sa mainland China. Ang Binondo ay nagmula sa salitang binundok dahil sa mga low hills na matatagpuan dito. Ang mga Chinese noon na hindi Katoliko, yung mga bagong dating, linagay nila sa tinatawag na parian. Halos 432 na taon na ang lumipas mula nang itinatag ng dating gobernador at kapitan general ng Pilipinas na si Luis Perez Dasmariñas ang Binondo, na ngayon kilala sa buong mundo bilang world's oldest Chinatown. Kaya't sa pamamalagi ng mga inchik dito sa Pilipinas, natutunan na rin nating pahalagahan ang ilan sa kanilang mga paniniwala tulad ng feng shui. At sa pagdiriwang natin ng Chinese New Year, may karagdagang payo ang feng shui consultant na si Jean tungkol sa feng shui. So feng shui kasi is something about restoring balance and harmony. So it's more on alam natin yung mga symbolism of yin and yang, no? So kailangan din everything na check natin orientations, kung itong energy flow ba sa bahay natin is favorable or not, and then kung medyo may mga direction na not so lucky, so ano bang gagawin natin to remedy and to cure para to enhance or to attract good fortunes. Yun. But once the feng shui, if you do it correctly, then you tap on the lucky direction, yun, nagiging maganda po yung flow and vibrations mo. Yun, so magiging harmony yung mga deals and transactions mo. Achi, maraming salamat po sa pag-introduce sa amin ng feng shui. And ayun, kung may gusto po kayong sabihin sa mga nanonood, saan po ba sila pupunta? How do they get here? Yeah. So, for those na want to have a feng shui consultation with me or to know more about your luck strength of the year, no, you can look for me on the Dragon Phoenix Enterprise, 807 Ongpin, in Chinatown, no? Gobyernong tumutugon. Tuloy-tuloy sa pagseserbisyo. Kumikilos para sa kaunlaran ng sambayanan. Samahan sina Ox Balyado at Princess Jordan sa Gov on the Move tuwing Sabado, alas 2:15 ng hapon sa IBC 13. Yung tinago po nila sa akin, yung bata. Hindi ko po iuurong yung kaso. Sinabi ko na mamubulok sa kulungan. Unang-una po, hindi po normal para sa amin yung ganitong buhay. Sa tuwing may inaapi,
Kami ang kakampi ng katotohanan at katarungan. Ito ang programa kung saan laging patas ang batas. Legally Speaking, tuwing linggo, alas 3 ng hapon. ASEAN Time. Bahagi ng ASEAN Socio-Cultural Community Initiative ang mas madaling travel at cultural exchange. Visa-free travel sa ASEAN countries? No problem! Mas madali nang bumiyahe sa Southeast Asian countries at dahil dito, mas naipaparamdam natin ang hospitality sa mga turista. With community-based tourism, mas naipapakita natin ang ganda ng lokal na pamumuhay, pagkain at kultura habang tumutulong sa mga komunidad. Tampok ang Pilipinas sa ASEAN Cultural Festivals. Bit-bit ang ating musika, sayaw at sining na nakikilala sa buong rehiyon. Mayroon ding student at teacher exchanges para sa academic at cultural learning. Bilang bahagi ng ASEAN, the future is bright for Filipinos. In food, culture, tourism, travel, and more. Kaya abangan at suportahan ang 2026 ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas. It's ASEAN Time! Kaibigan, are you getting confused with all the fake news? IBC 13 will guide you with steps to determine fake news. Check the source. If it's reliable, take a background check on the site, its writers, and its mission. Check the credibility of the author. It might give you an idea on how trustworthy the author is. Check the date of the news or article. Sharing old news might confuse recent events. Look for supporting sources. Gather data and info to support the story. Ask the experts. It's another way to get credible info and data to support a story. Assess your own belief. This might affect your judgment when considering news to be fake or not. You won't get confused with fake news anymore. Here on IBC 13. Ako po si Earl Tobias ng IBC 13 ang maghahatid sa inyo ng balita mula dito mismo sa looban ng Kamara. Mapanuri sa bawat usapin. Siniuds din ang Committee on Appropriations sa PCSO. Isang tinig na maaasahan. Nasa 1 milyong magsasaka ang makatatanggap ng Maaga. Earl Tobias, ang inyong tagapaghatid ng balita mula sa Kongreso. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbabalita. Ito ang IBC News. Sa ating pag-iikot-ikot pa sa Manila, aba, hindi lang pala world's oldest Chinatown ang matatagpuan dito. Dahil may isang simbahan daw ditong tinaguri ang Asia's only all-steel church. Interesting. So the very first church of San Sebastian Basilica was made originally of stone and wood, and it was inaugurated in 1621. And this church was intended to be a convent church from a property na dinonate ni Don Bernardino del Castillo sa mga paring Agustino Recoleto dito sa Pilipinas. Ang orihinal na istruktura nito ay nasubukan na ng mga lindol sa loob ng 4 na siglo. Dahil dito, nagbigay ng suhestyon si Don Genaro Palacios, ang parehong architect at engineer ng simbahan, na gawing earthquake-proof ang simbahan sa pamamagitan ng paggamit lamang ng steel para sa buong pundasyon at estruktura nito.
this basilica is the seat of the Brown Scapular devotion dito sa Pilipinas before the Carmelites arrived in the 1920s in Haro, Iloilo. The Brown Scapular is a sacramental of the Catholic Church where it is said that the Blessed Virgin Mary gave the scapular to St. Simon Stock on July 16, 1251 in Aylesford sa England. And it is said that the Blessed Mother gave a promise to St. Simon Stock that whoever wears the brown scapular shall not suffer eternal fire. It is also the very first basilica sa buong Pilipinas. It is declared by Pope Leo XIII in 1980. Ngunit sa paglipas ng panahon, muling sinubok ang tatag ng estruktura nito. Sa paglingon mo sa bawat sulok ng simbahan, bakas ang nanganganib nitong pagkasira. At dahil saksi ang simbahang ito sa malalim na kultura ng Katolisismo sa Pilipinas, ito ang naging inspirasyon ng mga parokyano ng simbahan upang pasinayaan ang restoration work dito. So it's more of parang yung mga corrosion and the rusting. That's when it all started. So right now, we have started the restoration work officially. Although the foundation started in 2010, but the actual restoration work began in 2023. We worked dito sa may exterior ng dome dito sa taas kasi we want to address din yung mga leaks kapag umuulan. And then we also went to the second phase, which is yung roofing, yung main roof, para to address din naman the same issue, especially pag binabagyo. Una mo ring mapapansin sa loob ng simbahang ito ang mga intricate paintings na sinasabing ipininta ng mga estudyante noon ni Don Lorenzo Roja mula sa UP Fine Arts School. You could imagine na kahit na every single student have been working to paint all over the church, given na this is an all-steel church. When you have brilliant artists who work with the entire church, talagang you will really compel na ma-preserve talaga siya. Sa tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan ay tuloy-tuloy pa rin ang mga plano para sa restoration projects ng simbahan sa mga susunod na taon. We are focusing on the structure right now in phases because we want to address first yung mga crucial parts ng simbahan so that it will depend then with our consultations with the National Commission for the Culture and the Arts. What we gave them last 2022 is yung grants, under competitive grants. Ito yung services ng NCCA for all the culture and arts sector na po pwede nilang i-access from the NCCA kung meron silang programs and projects related to culture and arts. In this instance, nag-apply ang San Sebastian ng grant sa NCCA last 2022 para dun sa conservation of movable architectural elements ng San Sebastian. Because hindi lang naman kasi yung structure yung important, kung ano yung nasa loob is equally important kung ano yung laman niya. Declared siya na National Historical Landmark ng 1973 ng National Historical Commission of the Philippines. And noong 2011, dineclare siya ng National Museum of the Philippines as National Cultural Treasure. So ngayon, na-transfer na yung function na yon from National Museum to NCCA, kami na yung nag-regulate sa San Sebastian. Siniguro rin ng NCCA na bukod sa grants na kanilang ipinagkaloob sa simbahan, patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa iba't ibang pribadong organisasyon upang hikayating makibahagi sa historical restoration ng simbahan. Currently, we are talking to private organizations. Nililink namin yung private organizations to provide assistance to the church, to San Sebastian. Particularly, ang pinaka visible na
na kailangan ng church is yung external niya, no, yung labas niya, yung shell. So we are the painting of the church is in the works, no. To NCCA in partnership with San Sebastian, of course, tsaka private organizations. Sabi nila, love is just right around the corner lang. Madaling hanapin. Hindi ka maliligaw. Mukhang tama nga sila. Dahil sa ating pagbabalik, we found love in this hopeful place dito lang sa Escolta. At teka, may makakasama tayong special guest? Sila ang mga hinalal ng taong bayan upang maisulong ang kaunlaran sa bayan at maiangat ang antas ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Kasama si Miss Cathy Villar, ating kilalanin ang Senado ng Pilipinas tuwing Linggo, 9:30 ng umaga. Abangan ang talakayan ng mga kabataang may talino, may tapang, at may puso. Lahat ng mga estudyante ay may karapatan sa pag-aaral. Naiintindihan namin yon. Pero ang tanong, feasible ba yung pinapropose ninyo? Ang tinig ng kabataan, ating pakinggan dahil ang bawat argumento may punto. Kasama sina Faith Santiago, Princess Jordan, at Kuya Jude Asidre. Balitaktakan, tinig ng kinabukasan tuwing Sabado, 6 ng hapon, dito sa IBC 13 at Congress TV. It's ASEAN time! Dahil sa ASEAN Economic Community, mas nakikilala ang pagkaing Pinoy sa buong Southeast Asia. At maging ang kanila dito sa Pilipinas. Thanks to free trade agreements ng ASEAN, mas affordable na ang Thai rice, Malaysian coffee at Indonesian noodles sa mga pamilihan. Sa culinary exchanges, nagsama-sama ang chefs at foodies mula sa Pilipinas at karatig bansa para magpalitan ng recipes, flavors at techniques na nagdadagdag sarap sa local food scene. Bilang bahagi ng ASEAN, the future is bright for Filipinos in food, culture, tourism, travel, and more. Kaya abangan at suportahan ang 2026 ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas. It's ASEAN time! Walang babala ang lindol. Kung nasa ganitong sitwasyon ka, alam mo ba ang gagawin mo? Narito ang ilang paalala para sa iyong kaligtasan kapag may lindol. Huwag magpanik, maging kalmado. Gawin ang drop, cover, and hold. Lumayo sa mga bintana, salamin, at mabibigat na bagay. Pagkatapos ng pagyanig, umanap ng ligtas na lalabasan. Kung nasa labas ka, pumunta sa malawak na lugar. Umiwas sa mga gusali at poste ng kuryente. Kung nasa loob ng sasakyan, itabi ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang sa huminto ang pagyanig. Tandaan, maghanda ng go bag, magplano at sumunod sa tagubilin ng mga otoridad. Maging alerto kapag may lindol. Paalala mula sa IBC 13. Alam mo bang may dengue outbreak sa ilang bahagi ng bansa ngayon? Ang dengue ay isang flu-like illness dulot ng kagat ng Aedes mosquito na may dalang virus. Pwedeng maapektuhan ito ang halos lahat ng tao, mula sa sanggol, bata at matanda. Ano ba ang mga sintomas ng dengue? Kasama rito ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo at likod ng mata, pananakit ng katawan o kasu-kasuan, pamamantal ng balat at pagkahilo at pagsusuka. Nakakaranas ka ng mga sintomas, huwag itong ipagsawalang bahala at agad na magpatingin sa doktor. Kasabay nito,
Makakabuti rin ang magpahinga, uminom ng maraming tubig, kumain ng masusustansyang pagkain at uminom ng paracetamol. Walang lunas sa dengue, pero may magagawa tayo para maiwasan ito. Maging ligtas sa dengue, kaibigan. Payo mula sa IBC 13. Ramdam niyo na ba ang panlalamig niya? Este ng paligid. #FebIbig na naman kasi. Kaya kung naghahanap ka ng lambing, ng libangan this Valentine's Day, I think somewhere in Manila is the right place to be. At bago mag-celebrate ng Chinese New Year with the family, i-treat muna si self sa isang solo date na talaga namang deserve. Pero teka, saan nga ba magandang pumunta? Hey beautiful people! Valentine's Day is right around the corner, and what better way to celebrate it than of course going on a solo date. So, mapa-single, in a relationship, or it's complicated ka pa, Kultura and I might just have the perfect Valentine's Day idea for you. Hi, I'm Rian, your 29-year-old, hopelessly romantic, chronically single girly pop, and today we are here at Hub Make Lab here in Escolta, Manila. So tara, samahan niyo ako and see what this place has gotten in store for us. Kasi atin lang sobrang daming cute na anik-anik na pwede nating bilhin. Tara! First up, we're here at Lemon Drop by Project Lemons. It's a local stationery store here at Hub Make Lab. So it's a home for so many Filipino creatives, and we're here with Micah. Hello! Hi, Micah. Happy Valentine's Day! Oh my God, yes! Happy Valentine's Day! Ayan. So she is the owner of Project Lemons, and sasamahan niya tayong ikutin yung store niya. Papakita niya sa atin yung mga cute na stickers, mga anik-anik. Sige, let's go around the store. We actually have products here na agad sa harap. See, sa harap pa lang. Sa harap Meron na pa agad. lang, may entertain ka na. So these are actual prints and artwork from our local creatives. So currently at Lemon Drop, we have about siguro mga 90 plus na creatives at the store at the moment. So marami tayong products for everyone. Depende ko nung gusto mo. Like we have anik-anik na parang kiyat-kiyat na pwedeng isabit sa bags. If you like yellow, we have a brand called Sunset. So meron itong cute. Don't yell at me, I will cry. Correct. Sa totoo lang. Okay, there's more here. Tulad nito, para sa mga pagod. Malapit nang tumago sa pader. This is a coaster. Bawal umiyak na ref magnet. Ayan. For all the working people, as per my last email. Cute yun. Angry Chihuahua energy. Oh. Ang inspiration nito, alam mo may ma-friend ka na ang liit-liit, pero Small but terrible. Small but terrible. Ano pa ba? We have Zodiac mouse pads. This is also one of our best sellers. So, this is from our own brand. Anong zodiac from sign mo? I'm a Scorpio. Oh, kaya pala nakaharap. Yeah. Oo. So how did you come up with the Project Lemon, Project Drop name? Because it's a very interesting name, Yeah. Medyo parang out of the blue. Oo, Project Lemons siya kasi when we started, siguro mga 2016, 2017 yon. We were going through a tough time, like personally and financially. And you know, there's this saying na when life gives you lemons, you have to make Turn it lemonade. into a lemonade. Correct. So I turned my artwork into something that we can sell. So even my own artwork, medyo passive-aggressive siya kasi it's coming out of the frustration from my corporate work. At first? At first, yeah. And we also try to, give back to our community by inviting the local artists. Oh, that's really nice. We have a program called Test Market na we let artists come in here for 3 months and then we don't charge them rent. And always very surprised kami na ang daming sumusuporta sa local artists. Kailangan lang ng push para ma-discover.
do you think people of any age should visit Lemon Drop? I think one of the things that makes us different, no, is it's very organic. You'll see it in the heritage building that we're in Escolta, Manila. Give local art a try and give local places a try. I think that's one of the things na dapat alam ng mga tao hindi go on solo dates. As in, hindi naman siya dapat expensive. Pwede naman kayo pumunta sa mga ganitong spaces, creative spaces, mag-window shopping. Correct. And maybe just get one. Solo dates are nice because you get to meet people. Yes. Malay mo, dito mo pala mahanap. Organic diba? encounter. Organic encounters. Uso yan. Second stop, we're here at Project Happiness. It's an arts and crafts store with a heart, and we're here with Juki. Hi, Juki. Also, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. So yun, Juki is the owner of Project Happiness, and she will tour us around this very cute space. Let's go over here, kasi I think this part is calling me. Yes, we also have a flower bouquet for only 100 pesos. Sobrang mura nun. Yeah, 100 lang. So, hindi siya expensive to make people happy. So, yun yung mission namin, na mura lang, pero mapapasaya yung taong magbibigyan mo. So, for 100 pesos, meron ka ng flower bouquet. It contains one main flower, one filler, and then, one accent, and then one filler. Ayaw niya magpakuha. Hindi ba ka ayaw niya sa akin? Joke, ito na lang. Yan, let's pick this. Uy, baka maputulan siya ng tangkay. Guys, ang ganda. Okay na to. The purple one. Naka-ano na. Ayan. Pwede pili ka rin dito, and then yung for 100 pesos, you have one main tower, one accent, and one filler. Okay na, guys. Cap off your Escolta Hub solo date agenda here at Ligaya Studios, a self-shoot photo booth that offers quality photos without emptying your pockets. It's just simple. You'll be the one who will take your own photos. So dati, kailangan natin ng photographer. But ngayon, here in Ligaya, you can do it. Take your own photos by yourself using a remote. And then may screen siya, so you can see it kung paano rin. And then you can take your photos freely. Ayan, and no pressure siya. So you can move naturally. So I think it's a perfect spot for not only solo dates actually, pwedeng for couples, for families, kahit hindi ka lang mag-isa eh. So it's also a celebration of self-love, togetherness, unitedness. The relationship with our customers is very important since day one yan. So kahit a simple hi or hello, kamusta? Yun, I think yun yung kaya bumabalik din yung customers. We build the relationship din. Escolta is very rich in culture and history. Hindi lang kami space eh, parang community na rin kami. And talagang tinatawag siya na safe space. Yung sa Ligaya, I think, important kasi talaga sa akin yung nagbibigay ako ng service. I love giving service to people. I actually teach din eh. So, nagbibigay talaga sa akin ng saya or ng ligaya. Pag nakikita ko yung ibang tao, ay nagiging masaya sa binibigay ko na serbisyo. Ang naging paglilibot natin sa Maynila ay hindi lang para makisaya, makiisa at maglibang. Ito ay tungkol sa isang kolektibong naratibo na sa kabila ng lahat ng ingay ng lungsod na ito, mananatili itong lugar kung saan may pakikiisa, pag-asa at pagmamahal, lagit lagi. Patunay na ang kultura ay inklusibo at patuloy na lumalago kasabay ng paglipas ng panahon. Kaya samahan niyo kami sa susunod na pagtuklas sa mga kwentong may kulay at saysay. Muli,
Ako po si Carl Senya at ito ang Kultura.